Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about paano magmahal ng walang kapalit. So our concept is all about foreknowledge. So sa Biblia, ang foreknowledge ng Diyos ay higit pa sa kaalamang may darating. Ito ay relasyonal at personal. So ang Diyos ay nagpasya ng mahalin tayo bago pa tayo ipanganak at piliin niya tayo para sa kaligtasan mula pa sa simula ng panahon. So hindi tayo niligtas dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig at kagandahang loob. So ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng pundasyon kung paano rin tayo magmahal, hindi batay sa halaga o suklian, kundi batay sa pag-ibig na walang kondisyon. So our Bible readings for today is all about Romans chapter 8 verse 29 and 30. Sapagkat ang mga nakilala na niya noon pa man ay itinalaga niya ring maging katulad ng kanyang anak. At ang mga itinalaga niya ay tinawag niya rin, ang mga tinawag ay pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay binigyan niya ng karangalan. So our teachings for today is all about God's foreknowledge is not just for knowing, but also for loving. So alam ng Diyos na ang lahat ng bagay, pero higit pa rito is pinili niyang mahalin tayo bago pa tayo likhain. Second is God for loving is the basis of Ordo Salutis. So ang pagkakasunod-sunod ng kaligtasan, foreknew, predestined, called, justified, and glory ay nakaugat sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. And lastly, God's covenant relationship with us began from the eternal heart of God. So ang relasyon natin sa Diyos ay hindi biglaan o pansamantala lamang. Ito ay bahagi ng kanyang walang hanggang plano na mahalin tayo, na liiligtas tayo. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is trust God's unbreakable chain of redemption. So, sa tuwing nakakaramdam tayo ng pag-aalinlangan o takot is alalahanin natin na ang kaligtasan natin na hindi batay sa performance na ibinibigay natin, kundi sa plano ng Diyos. Second is rest in God's unconditional love for us. So, dapat tayo magpahinga sa katotohanang minahal tayo ng Diyos bago mo pa siya mahalin o bago pa natin siya mahalin. Kahit alam niyang ikaw ay magkakamali. And lastly is extend the same unconditional love to others. So, dapat magmahal tayo ng hindi naghahanap ng kapalit. Dahil ito ang uri ng pag-ibig na tinatanggap natin mula sa Diyos. Kasi alam naman natin na yung kamatayan niya noon, never siyang nanghingi ng kapalit. Never siya nanghingi ng kapalit sa atin. Kasi pag may binibigay siya sa atin na hiniling natin, never siya nanghingi ng kapalit. So, ngayon dito na tayo sa ating discussion, which is our last part. And it talks about how can you practically extend the unconditional love of God to others. Para sa akin is maaari nating ipakita yung unconditional love ng walang kapalit. Dahil yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga nakasakit, pagtulong natin sa mga nangangailangan kahit hindi tayo mababayaran, at pagtanggap sa mga tao kahit hindi sila perpekto. So sa ating bahay, schools, or workplace, is dapat maging daluyan tayo ng pag-ibig na hindi naniningil kundi nagbibigay. Gaya ng Diyos na unang umibig, tayo rin ay tinatawag na magmahal kahit walang kasiguraduhan na gantimpala. So let's pray na po. Lord God, maraming salamat po dahil binahal niyo po kami bago pa namin po kami mabuo. Hindi po namin ito kayang suklian, pero ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong walang hanggang biyaya. Lord God, turuan mo po kami magmahal tulad mo, hindi lang sa mga karapat-dapat, kundi lalo na sa mga hindi. Lord God, palambutin mo po ang aming puso upang magpatawad, umunawa at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sa pangalan ni Jesus, Amen.